Lunes na Lunes, may good news po tayo sa mga pasahero. Ibinalik na ang iconic na Love Bus program. Bahagi pa rin po yan ng handog ng Pangulo sa mga commuter na nag-aalok ng maginhawa, ligtas at libreng sakay saan man lugar sa Metro Manila. Si Noel Talakay sa detalye. Planado na agad ni Roel de los Santos, 52 years old at stroke patient, ang kanyang matitipid sa pamasahe sakaling masubukan na ang Love Bus libreng sakay. Kasi may anak ko kung nag-aaral, imbis na ipapamasahe ko, may ibabaon na. May bibigay pambaon sa kanila. Nandito na sa National Capital Region o NCR ang programa. Pinangunahan ng First Family ang paglunsad nito sa Valenzuela Gateway Complex Terminal kahapon. Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Araneta Marcos at ang kanilang anak na si Joseph Simon Marcos sa nasabing lugar na sakay sa electronic bus kung saan ito ang gagamitin para sa Love Bus dito sa NCR. Hindi lang ito makakagaan sa gastusin ng ating mga kababayan, environmentally friendly pa ang nasabing bus. Malaking tulong ito para sa pagbawas sa polusyon, para sa gastos ng krudo, at meron po tayong programa na para sa mga unang-una, para sa mga PWD ay libre na, para sa mga senior citizens libre na rin. At malapit na, lalabas na para sa mga estudyante, may 50% naman na discount. Ang Love Bus ay libre para sa lahat ngayong buwan ng Setyembre. Pero sa susunod na buwan, magiging libre na lang ang sakay tuwing rush hour ng umaga mula 6 hanggang 9 a.m. at rush hour ng hapon mula 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pero pag hindi na rush hour, ang libre na lang ay ang mga pasaherong persons with disability o PWD at senior citizens. Para makasakay, dapat mag-download ng Love Bus app sa Google Play. Sa ngayon, may isang ruta pa lang ito mula Valenzuela Gateway Complex hanggang Department of Social Welfare and Development o DSWD Commonwealth Satellite Office. May 15 drop-off at pick-up points. Ang Love Bus libreng sakay program ay magiging kabuhayan din ng mga PWD associations ng NCR dahil sila ang magiging operator nito. Kaya naman ang 20 e-bus ay ipapamahagi din sa 20 PWD associations ng NCR na nasa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD. Pauna lang to, ang gusto ng Pangulo is mapalawak ng gusto itong Love Bus program. Kaya naman laking tuwa din ni Mang Roel dahil miyembro siya ng isang PWD association sa lungsod ng Valenzuela. Aniya, malaking tulong ito sa kanya lalo na't wala siyang trabaho at may 3 anak pa na mga elementary pa lang. Makakatulong, pambili ng gamot, pambili ng bigas. Ang capacity ng isang e-bus pag walang wheelchair, 20 sittings plus 15 standings ang pwedeng sumakay na pasahero. Kung may wheelchair, magiging 15 na lang ang seating capacity nito dahil hanggang 4 na wheelchair ang kasya. Pakiusap ng Pangulo sa publiko na tangkilikin ang Love Bus libreng sakay program. Itong aming bagong Love Bus ay mas maginhawa po ang inyong araw pagpunta sa trabaho at sa pag-uwi. Dumalo sa nasabing paglunsad sina Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways, Acting Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation at mga local officials ng Valenzuela City. Matatandaan, unang ipinatupad ang Love Bus ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at binuhay ng kanyang anak na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan una niya itong inilunsad sa Cebu at Davao noong Agosto taong kasalukuyan. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.